Tayo po ay nasa patuloy na pag-aaral ng The Lord's Prayer. At ang ating pong bibigyan ng diin ngayon ay yung talata na forgive us our debts as we have forgiven our debtors. At sa version naman ni Luke, forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone who is indebted to us. Okay, so purihin po ang Panginoon. So ito po yung format ng panalangin na itinuro ng Panginoon sa atin at vital ito na talagang inilagay ito ng Panginoon sa ating mga private prayers as well as doon sa ating corporate prayers. So mahalaga po ito. Ngayon, pag-usapan natin yung kasalanan. Bakit kailangan nating sa pananalangin natin ay lagi tayong humihingi ng tawad sa ating Panginoon. So, una, maintindihan muna natin, ano ba itong kasalanan na to? No? Kasi ang tao, in denial siya sa kanyang kasalanan. Tayo lang na mga hinirang ng Panginoon ang binigyan ng Diyos ng pagkaunawa kung ano yung kasalanan. So, ang Biblia, ipinakita niya yung iba't ibang dimension ng kasalanan. Papaano ito na i-present ng Biblia sa atin? Una, ang kasalanan ay tinagurian siya na utang. Forgive us our debts. Ibig sabihin, hindi po to yung monetary debt. Ito po ay yung moral debt. Meron tayong utang sa Panginoon. Bakit po? Kasi ang tatandaan po natin, ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Nung nilikha niya ang mundong ito, siya yung nag-set ng moral standards. And it was defined sa kanyang mga kautusan. Okay? At tayong lahat, failure tayo doon sa pag-comply natin doon sa ating moral obligations. Meron tayong moral obligations sa Diyos. But because of our sinful nature, tayo ay bagsak morally. Walang sino man sa atin ang nakapasa doon sa moral standard ng Panginoon. At tayo ay mga taong may utang sa Diyos na kailanman hindi na natin kayang magbayad. Isa po yan sa katotohanan ng declaration ng Bible. We are the people who are not able to pay our debts. Kaya nga, ang mga tao, yung mga taong wala sa Panginoon, they always resort, alam nila na meron silang kasi you cannot escape the reality of God Merong internal testimony sa atin that we are sinners at tayo ay merong offense against God. Kaya lang, ang tao na hindi niya kilala ang Panginoon, nag-iisip siya ng ibang paraan kung papaano niya ma-appease yung kanyang konsensya. Kaya nga nung unang panahon, in ancient days, di ba, nakita niyo yung mga pagan culture, pag pumuputok yung bulkan, nag-aalay sila ng ganito, hanggang sa human sacrifices kasi nga alam nila na kailangang i-appease. Meron siyang nagkasala. Saan ang galing yung iyon? Yung ganong kaisipan. Even yung mga bansa na hindi kumikilala sa Diyos, meron So, naka-imprint sa ating pagkatao na meron tayong pagkakautang sa Diyos. At only through the gospel of Jesus Christ na nai-reveal sa atin na tayo ay may utang sa Diyos. Kaya nga inilagay yun doon sa may Lord's Prayer, forgive us our sins. Kasi hindi natin kayang bayaran. At iyan ay pinakita ng Panginoon sa kanyang parable. The parable of two debtors. Naalala niyo yun? Meron yung tao na nagkautang sa kanya, parehas na hindi nakabayad. At ang tanong ng Panginoong Yesus, sino yung mas nagmamahal sa kanya? Naalala niyo yung passage na yon? So, tayo yon. Ganun tayo nire-represent ng Biblia. That was the testimony of the Bible.
regarding us. At ang nagpalala pa rito, mga kapatid, ay dahil sa ating impenitent heart, sa ating puso na matigas at hindi marunong magsisi. Ang sabi po ng Romans chapter 2, we are building up wrath or treasuring up wrath against the day of wrath. So, ibig sabihin, kawawa ang tao na hindi niya nasusumpungan ng Panginoon Pabigat ng pabigat yung kanyang utang sa Diyos. Pabigat ng pabigat yung kanyang offense kay God. Hanggang sa isang araw, magbe-burst na lang yung puot ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? Meron pong tinatawag na the day of wrath. At iyan po ay makikita nyo sa scriptures. Pangalawa, another na pagpapakita ng kasalanan sa atin, ang kasalanan ay, kung bakit seryoso ang kasalanan, hindi po siya isang bagay na para bang pag nagawa mo parang wala lang. Di ba? Ganyan yung mga tao. Minsan, pag nagkakasala sila, wala man ako nararamdaman na guilty ako before God Ibig mong sabihin, pag ikaw hindi mo nararamdaman na guilty ka, hindi ka guilty kay God? Ano ba ang basihan ni God sa Judgment Day? Yung feeling? Pakiramdam ko, okay naman ako sa iyo, Panginoon. Ganun ba yun? Or, God will judge us according to His law? Hindi po ba? God will judge us according to His law. Not according to our feelings. Regardless of our feelings. God will judge us objectively, not subjectively. Hindi ito, ibig sabihin ng subjectively, hindi ito nakabase sa iyong pakiwari sa iyong sarili. Ito ay nakabase sa objective reality, sa objective truth ng Panginoon, that once we break the law, we are transgressor of the law. And transgression is a crime against God. Amen po ba? Nakita nyo yung seriousness ng nature ng sin? Na tayo lang na mga Kristiyano ang nakakaunawa niyan. Ang mundo, they don't know that. Sa kanila parang okay lang na makiapid, magsugal, mangdaya, mangloko ng kapwa. It's kasi wala silang revelation ng totoong nature of sin. Kaya nga yung revelation, yung makita mo, yung gravity ng sin, ay grace ng Diyos. Nakita mo yung kabanalan ng Panginoon, nakita mo yung gravity ng kasalanan natin, at nakita mo yung seriousness ng kasalanan. Ang tao wala. Devoid of knowledge. Kaya nga magugulat na lang sila sa huling araw na may judgment na pala. Kita mo, napakapalad natin mga kapatid na inihayag ito ng Panginoong Hesus sa atin sa tulong ng Espiritu Santo. It is a crime, transgression or lawlessness is a crime against God and is punishable by death. For the wages of sin is death. At dineclare doon sa Romans chapter 3 from verses 9 to 23, lahat ay dineclare guilty before God, for all have sinned. None righteous, not even one. At ito yung isang matinding problema. Alam niyo ba ang isang matinding problema ng mga tao? Ang akala niya okay siya kay God. Yan yung greatest lie ni Satan na kinain nila. Okay naman ako Hindi naman ako katulad ng mga pumapatay dyan, di man ako tulad ng mga drug addict dyan, di man ako tulad ng ganito. Yan ang problema. Yan yung kasinungalingan ni Satan. Pero sa mga hinirang ng Panginoon, tayong mga kinahabagan ng Diyos, binuksan niya yung paningin natin na makita natin yung totoong nature ng sin. Sin is serious before God. That's why si Jesus Christ nagkatawang tao, namatay siya to fulfill yung sacrifices sa Old Testament. Yung mga hayop ginigilitan, pinapakita mismo doon sa offerer,
Siya mismo magigilit, ipapakita yung seriousness ng kasalanan niya na may kapalit dadanak ang dugo para lamang mapatawad yung kasalanan mo. Isipin yun, pinakita yun in the Old Testament. At ganun exactly yung ginawa ni Christ sa atin. Pinakita yung seriousness ng kasalanan. Tatandaan po natin mga kapatid, sin is a serious matter against God. It is a crime punishable by death. Amen po ba? Kaya nga ang tawag ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2 concerning sinners, they are sons of disobedience. Ano nga po uli ang sons of disobedience? Talagang way of life mo na disobey si God. Way of life na natin yung we enjoy sinning. Kayo po ba mga kapatid, gustong-gusto nyo pa rin yung kasalanan? Nag-enjoy, kunyari, pornography, nag-enjoy ka pa ba doon? Kapag ikaw ay may enjoyment pa sa sin, kapatid, iluhod mo yan kay God. Iluhod mo yan, delikado yan. Kasi iyan ang sinettle ni Christ once and for all, yung enjoyment mo sa sin. Na dati kasi ang kalagayan natin, integral part ng ating buhay ang kasalanan, ang paghabi ng kasalanan. May enjoyment ka. Gustong-gusto mo yung umiinom ka, gustong-gusto mo yung babae ka, gustong-gusto mo yung na-attract sa'yo, kahit may asawa ka na na-attract pa yung mga babae. Gustong-gusto mo yung pagsusugal, gustong-gusto mo yung nalalamang ka ng kapwa. Kapag may enjoyment ka pa in any form of that sin, kapatid, delikado ka. Ang matuwid, mga kapatid, he hates sin. Dahil sa trabaho ng Espiritu sa atin. Isa yan sa manifestation ng Holy Spirit. Binigyan tayo ng pagkaunawa sa totoong nature of sin. Nakita natin yung kabanalan ng Diyos. At nakita natin yung seriousness ng kasalanan. At nakita natin yung gravity ng ating depravity. Nakita yan. Ang Holy Spirit nagpakita niyan sa atin. Kaya nga, ngayon, ang ating pagkakasala, hindi na, nagkakasala pa rin tayo. Pero wala na yung enjoyment for sin. It is either because of our weaknesses, bigla kang nagalit, nag-burst yung anger mo, meron pa rin tayong mga immaturity, meron pa rin tayong mga shortcomings, mga misinterpretation, misjudgment. Meron pa rin tayo nun eh. Nagkakasala pa rin tayo, pero hindi na yung nag-enjoy ka sa kasalanan. Namatay na tayo sa kasalanan actually. Amen? Ngayon, kung nag-enjoy ka pa rin sa pornography, pag nakakita ka, kung nanonood ka ng TV at nagkaroon ng sexual na intercourse, at ikaw, you enjoy it, ay kapatid, medyo mag-isip-isip ka na. Pag nawala na yung remorse over sin, that is a dangerous thing kasi lahat tayo, witness tayo dyan na hindi ka nag-enjoy. Panaginip pa nga lang eh. Hindi po ba minsan, hindi mo naman kontrolado ang panaginip mo, hindi po ba? Tapos nanaginip ka na para bang totoo na nagkakaroon ka ng sexual intercourse na gano'n, parang gustong-gusto na laman mo. Pero pag nagising ka, you hate it. Pinagpipray mo yung sabi, Lord, sinful talaga tong body ko, Panginoon, even in my unconscious moment ng buhay ko. We hate sin. Amen. Kasi dati noon ang taguri sa atin ng Biblia, sons of disobedience. We love it. Pero ngayon, you hate it. Amen po ba? Namumuhi po ba kayo sa kasalanan? Kaya pag nakagawa ka, you are nagre-remorse ka. Nag-grieve yung heart mo, Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Nadupilas na naman ang dila ko, Panginoon. Kaya nga pag ang chismis na lang, ito yung isa sa mga weakness ng babae. Nag-enjoy ka sa chismis? Wala ka bang nagre-refrain na, uy, masama ba ito, ganito? You are in a dangerous position. Kaya nga doon nga tayo hinaangon ng Panginoon. Amen po ba? So, kaya nga dati, ang ating dating kalagayan ang tawag dyan, by nature, we are children of wrath. Isipin nyo yung bigat ng mga terminology niyan.
Galit na galit ang Panginoon. Tayo yung mga taong kinapopootan ng Diyos, and we deserve hell because of our sinful living, because of our lawless deeds. By nature, we are children of wrath. Hindi po ba nakakatakot yung mga terminology na yun, ano? Hindi, buti sana, kung inimbento ko lang yun eh. Yan po ay from the very words of Apostle Paul through the revelation of the Holy Spirit in him. And in reality, we were dead because of our trespasses. Once you break the law, you are automatically dead, whether you are aware of it or not. Amen. Uulitin ko. Once you have transgressed the law of God, you are automatically dead, whether you are aware of it or not. You are declared guilty before God, whether you feel it or not. Amen. You are guilty. Kaya napakapalad natin mga kapatid na tayo, we have been set free through Christ sa condemnation. Kaya ang declaration doon sa Romans chapter 8, there's now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kasi buong buhay natin noon, we are under condemnation. We were children of wrath. Amen. Pangatlo na pagsasalarawan ng Biblia patungkol sa ating kasalanan, sin is an act of rebellion or hostility against God. We are at war with God. Hindi ba ganyan tayo noon? We are hostile. Noon nga, tinatawanan ko pa yan eh. Lahat ng mga ng mga patungkol sa Diyos, tinatawanan ko pa yan. Tingin pa nga natin sa kanila noon, mga bagtit, di ba? Yung pala, tayo pala ang bagtit. Tama, di ba? Habag ng Diyos yung maintindi, maunawaan, makita mo yun eh. Baliktad pala, kasi baliktad ang isip ng tao na wala sa Diyos. That is the reality. We are hostile toward God. At ang sabi nga ni Apostle Paul sa Romans 8 verse 7, for the mind that is set on flesh is hostile toward God. Kaya nga ang ginawa ng Panginoon ngayon, ano nang ginawa ng Panginoon sa atin? Binigyan niya tayo ng Holy Spirit para yung mind natin ay hindi na puro flesh ang iniisip natin. Kasama na ang makalangit na bagay. Tinitrain tayo ng Holy Spirit araw-araw na i-focus natin ang ating mind sa heavenly things. Hindi po ba ganun nangyayari ngayon? Kapatid, pag hindi ganun ang nangyayari sa'yo, mag-isip-isip ka na. If you call yourself born again, mag-isip-isip ka na. Kasi ang born again, makalangit na siya. Ano ang declaration ni Apostle Pablo sa Ephesians 2? We were seated in the heavenly places in Christ because of His great mercy and love. He caused us, He raised us up. Binuhay niya tayo at iniakyat doon sa kalangitan and seated us up in the heavenly places in Christ Jesus. Isipin niyo yun. Dati nasa impyerno tayo, ng kalaliman ng impyerno, bitinaas ka sa kataasan katabi ng Panginoon. Isipin niyo yung ginawa ng Panginoon sa atin kung gaano kalaki yung grace na ibinigay ng Diyos sa atin. Makalangit na tayo mga kapatid. Kaya ang mga born again, no, ang mind niya nakaset na sa heavenly things, hindi na earthly things. But I know, may struggles tayo dyan. Hindi naman agad na ganun eh. It is a process. Unti-unti na nating ina-abandon from glory to glory. Each day, ina-abandon natin. Habang nare-reveal sa atin ang salita ng Panginoon, ina-abandon na natin ang earthly things. Hindi po ba? At ang heavenly things ay nag-grow sa ating mga puso't isipan. Hindi po ba ganun yon? Pero kung noon,
20 years ago nung nakakilala ka, earthly ka na, hanggang ngayon, 20 years ka na sa Panginoon, mas lalo ka naging earthly, delikado yan kapatid. Duda na ako niyan. Ibig mong sabihin yung 20 years na walang progress. Amen pa ba? Kaduda-duda na yon. Ibig sabihin, hindi nagwo-work ang Holy Spirit sa iyo, sa buhay mo. Kaduda-duda na yon. Ang linaw ng sabi ni Apostol Pablo, work out your salvation with fear and trembling, for God is at work in you. Nagtatrabaho ang Holy Spirit. Maliban na lang mga kapatid kung hindi nagtatrabaho ang Holy Spirit sa inyo. Pag hindi nagtatrabaho ang Holy Spirit sa inyo, isa lang ibig sabihin yan, wala sa iyo ang Holy Spirit. At kapag wala sa iyo ang Holy Spirit, hindi ka anak ng Panginoon. Definitely hindi ka born again. Kasi ang born again, regeneration yan, trabaho ng Holy Spirit yan. Alam nyo ba kung ano yung nangyayari during sa ating sanctification? Kasi once na ikaw ay ma-justify, matapos na ikaw ay ma-regenerate, ang trabaho na ng Holy Spirit ngayon ay sanctification. Pababanalin tayo. Yung image ng Diyos, yung character ng Diyos ay i-imprint niya sa ating buhay araw-araw hanggang doon sa dulo ng buhay na sinet niya sa atin. So, ibig sabihin, sa paglapit mo sa Panginoon, yung nai-imprint na sa iyo yung image and character of your God sa buhay mo. Kung buhat nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon hanggang sa ikaw kinuha ng Panginoon 20 years. Sa loob ng 20 years na yon, sanctification, yung image ng Panginoon ay nababanaag na sa iyong buhay. Kasi nagtatrabaho ang Holy Spirit sa iyo araw-araw. Amen pa ba? Okay. So, iyan po ganyan po pinipresent ng Bible in different dimension kung ano ang kasalanan. Kaya doon sa may prayer na yon, it is vital component na inilagay ng Panginoon, hindi lamang yung, Lord, give us this day our daily bread. Hindi lamang yon. Integral part ang paghingi ng tawad sa Panginoon. Kasi sin is a serious matter before God. Seryoso po ba? Seryoso po ba? Okay. So ngayon, ito po yung isang kagandahan, ito yung declaration ng Bible. At ito yung ginawa ng Panginoon sa atin. Ito ay pinakita na, doon sa may Old Testament, sa may Book of Psalm, sinabi na ito, and then inulit ito ni Apostol Pablo sa Romans chapter 4. Pakibasa nga po mga kapatid. Wow! What a wonderful praise. Yung kasalanan natin, kasi remember, we are the people who cannot repay God. Kahit na magpenitensya ka, magpapako ka, araw-araw. Araw-araw. Hindi lang araw-araw kang papako. Araw-araw kang laktiguhin hanggang sa maging buhangin ka na. Hindi mo pa rin kayang pagbayaran ang iyong kasalanan. At pag ikaw nalusaw-lusaw ka na sa kakapenitensya mo, at buhangin ka na, sunugin ka pa hanggang hindi mo pa rin kayang bayaran ang iyong kasalanan. Amen? We are the people who cannot repay God sa ating utang sa Kanya. Sa ating moral obligations. Isa lang ang tanging escape. At ito yung gospel. Hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa reliyoso ka, hindi dahil sa may ginawa ka, hindi dahil sa palabigay ka, hindi dahil sa masipag ka sa church, hindi dahil sa active ka sa church. Wala yun. Paano tayo niligtas ng Panginoon? Habag ng Diyos. Ang kaligtasan natin ay habag ng Diyos sa atin. Na kahit na enemies tayo ng Panginoon, tinanggap niya tayo. Okay? Kaya nga, ang ganda ng word na ito, blessed, napakapalad na mga tao ang kanyang pagsalangsang. Take note, yan po yung kasalanan. Ang kasalanan ay pagsalangsang
sa kautusan ng Diyos. Pinatawad ka na sa crime mo na punishable by death. Masaya po ba kayo doon, kapatid? Para kang tumama ng sweepstake, ano? More than. Sweepstake, pag nauubos din yung pera na yon. Pagkatapos noon, malungkot ka na naman. Pero ito, wala ka mang pera ngayon, may sakit ka man, may karamdaman ka, isipin mo yan, kapatid, you are blessed. At itong isang problema sa atin, many times, oftentimes, we equate life doon sa mga, kung ano yung kulang mo sa mundong ito. Wala akong trabaho, wala akong pera, may sakit ako, kawawan naman ako. Yan. Hindi mo nakikita yung ginawa ng Panginoon. Mapalad ka, sabi ng Bible Kahit wala kang pera, kahit ikaw na yung pinakamahirap dito, mahirap ka pa sa daga. Pero pag pinataw ng kasalanan mo, you are blessed. Yung ikaw lang ay mapatawad at ikaw ay mapabilang sa mga anak niya, ginawa kang tagapagmana ng kaharian niya, tagapagmana ng kanyang covenant, you are blessed. Kahit wala kang pera, kahit wala kang trabaho. Minsan ganyan tayo, kawawa naman ako. Kalimutan na ako ng Diyos kasi ganito. Yan, mga sentimiento di asukal na wala sa lugar. Bulag sa katotohanan sa ginawa ng Panginoon. Ini-equate nga yung ginawa ng Panginoon na mas matimbang pa yung mga material things sa buhay na ito kaysa sa katotohanan na ginawa ng Panginoon. Si Lazaro, sa may parable, namatay siya na walang pagkain, pulubi, dinidilaan ng aso yung kanyang mga sugat, may sugat mula ulo hanggang talampakan. Kawawa ba si Lazaro? No! Mapalad pa nga siya kaysa doon sa mayaman na ang sasarap ng kinakain, ang gaganda ng mga damit. Ilan siguro sasakyan niya ng panahon ngayon. Sino mapalad sa kanilang dalawa? Yan ang problema natin, ang tingin natin sa pera, blessing. Yan ang problema natin. Hindi natin nakikita na blessing yung ginawa ng Diyos sa atin. Amen po ba? Magbago na tayo ng definition ng blessing. So that mabawasan na yung self-pity natin. Dami natin self-pity sa buhay Kawawa naman ako. Talaga, kawawa ka talaga. Nakakaawa ka talaga. Kasi hindi mo nakikita yung ginawa ng Diyos Amen. Blessed are those whose sins are forgiven, whose sin is covered or atoned. Yan po yung atonement. Covered na. Amen? Ibig sabihin, wala na. Talagang hindi na tinitignan ng Diyos yung kasalanan mo. Amen. Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. Hindi na bibilangin ng Diyos yan. Amen. Kumbinsido ba kayo dyan? Kasi pag hindi kayo kumbinsido dyan, lalabas kayong Roman Catholic kasi ang Roman Catholic may dinadagdag by works. Kailangan may additional penance ka, may additional donation ka, may additional na gagawin ka, may additional na 10 Hail Marys, 15 Our Fathers, may kailangan may dadagdag ka. Sa Panginoon, lahat ng iyan freely given, without a cost. And that is the truth about our salvation in Christ. Amen po ba? At ito po yung sinabi sa may Colossians, in Him also you were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of flesh by circumcision of Christ, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the powerful working of God who raised Him from the dead. And you who were dead in your trespasses, sabi ng Ephesians chapter 2 kanina, hindi po ba? Patay tayo sa ating mga kasalanan. And the uncircumcisions of your flesh, God made alive together with Him. Binuhay na tayo ng Panginoon. Hindi na tayo mga patay. Sabihin nga ninyo mga kapatid, hindi na ako patay. Buhay na ako ngayon kay Kristo.
Alam mo, minsan kailangan natin gawin ito no? Kasi minsan nakakalimutan natin yan, yung katotohanan iyan. Minsan ang akala natin, buhay na buhay pa yung kasalanan sa atin, kaya ganun Amen? Having forgiven 50% of your trespasses. 90% of your trespasses. Huling tawad, 99%. Di ba minsan, kailangan kong gawin yun Kasi minsan nakakalimutan natin yung nakala natin, nakabase sa gawa mo. Akala mo pinatawad ka ng Panginoon dahil ikaw ay mabait ka. Alam mo ba, kung bang ang pagbabasihan ng Diyos, yung atin, yung sarili natin, ganyan tayo. Taas ngayon. Ganyan tayo. Pag ganyan tayo, bukas ngayon, ligtas ka ngayon, bukas hindi ka naligtas. Pag ang basis ng kaligtasan mo, yung sarili mong gawa, kaya nga ang pinagbasihan ng Panginoon, yung ginawa ni Christ, hindi yung ginawa mo. Iyan ang basis ng salvation. Yung righteousness ni Christ, hindi yung righteousness mo. Linawin ko lang po yan once and for all, mga kapatid. Amen po ba? Kasi dyan naririto tayo Minsan wini-measure natin yung kaligtasan. Ligtas pa ba ako ngayon? Ligtas ba yung kasi bini-measure mo, ang measurement mo kasi yung righteousness mo. Hindi yung righteousness ni Christ. Ito, ang basis nito ay righteousness ni Christ. Imputation ng righteousness ni Christ sa atin. Okay. By canceling the records of debt, wala na yung records. Kayo po ba nakakita na ng records? Meron tayo niyan listahan ng mga taong nagkautang sa atin, meron tayong ganyan Pero si God, kinancel niya yon. Amen. Ano mang klaseng listahan niya na utang at sa Diyos, kinancel niya. By canceling the records of debt that stood against us with its legal demands. Nakita nyo, no? Korte. Di ba? Korte. Legal ang pinag-uusapan. Kaya nga yung word na justification is a legal term. Justified. Parang sa korte yan, guilty and not guilty, acquitted. Mga terminology ng court. Sa terminology ng korte ng Diyos, justified. Okay? This He set aside, nailing it on the cross once and for all. Amen po ba? Masaya po ba kayo doon? Yan. Alam mo, minsan kailangan natin gawin ito, no? Para lang, ma-embed talaga sa kaibuturan ng ating buhay yung ginawa ni Christ sa atin. Kaya nga, isa sa mga marvelous gift ng Panginoon sa atin, yung gift of repentance. Alam nyo ba ang repentance ay gift of God? Sino po rito yung naniniwala na ang repentance ay gift of God? Ano po ba yung repentance? Ate Angie, ano po yung repentance? Pagsisisi, yung ikaw ay nagsisi sa yung kasalanan, di ba? Yun ang repentance Pero alam nyo ba, ang sabi sa Acts chapter 5:31 at saka sa 2 Timothy, ang repentance is something that God has granted. Hindi yan yung galing sa'yo. Isa yan sa mga error ng tao. Akala niya may ability siya mag-repent by his own. It is a gift of God. Amen? Repentance is a gift. It is something that is granted to us by God. Kaya nga, minsan nakikinig ako sa ibang mga preacher dinedefine nila repentance. Repentance is a change of mind. Kanino yon? Ikaw, effort mo, o effort ng Holy Spirit? Linawin natin to. Kasi kung effort mo, hindi yung gift ng Diyos. Sa iyo galing yan Amen. Hindi yan something na nai-grant ng Diyos sa iyo. Ikaw pala, by yourself, kaya mo pala mag-repent So, what is repentance? Repentance
is a change of mind wrought by the regenerating power of the Holy Spirit. It is the power of God manifesting in our lives, giving us the power to change our mind. Malinaw po ba? Malinaw po ba? Kailangan kong linawin ito, mga kapatid. Kasi tayo may pagka-Arminian tayo. Alam niyo po ba yung Arminian? Ang Arminian, they trusted on their works. Na para bang galing sa iyo lahat. Yung ability na makasunod sa Panginoon, yung ability na makapag-serve kay God, yung ability na maligtas, yung ability na mag-repent. Yan ang Arminian. Lahat works ng tao. Pero obviously ang Bible hindi ganun. Ang Bible, lahat patungkol sa ating kaligtasan is work of the triune God. Amen? It is work of the triune God. Lahat yan pertaining to our salvation. So ulitin ko, what is repentance? It is something that is granted to us by God. It means the change of mind wrought by God's regenerating power by the Holy Spirit. It involves recognition of offenses against a holy God. Dahil sa repentance, nakakita ka. Nakita mo na na-offend mo ang Diyos. Nakita mo that God alone can forgive and blot out your transgression. Naalala niyo si Isaiah? Nung nakita niya si God? Sabi niya, "Woe unto me, a man of unclean lips." Sabi niya, nakita niya, it is by the power of God. It is by the power of the Holy Spirit. And this is the gospel. Ang gospel, pinakita yung inability of man and the grace of God na nagbigay sa atin ng divine ability to accomplish the work of God. That is the gospel. Any gospel na nagbibigay ng attribute sa lakas ng tao na by himself, kaya niyang iligtas ang sarili niya, by himself, meron siyang sariling righteousness, then that is Arminianism. Okay? So, it involves recognition of offenses against God, and I believe that God alone can forgive and blot out our transgression. Nakakita ka. Binuksan ng Diyos through the power of the Holy Spirit. Through repentance, eto na, it leads us to an act of confession. Hindi mo pa pwedeng ihiwalay yung pagsisisi o ang pagsisisi kasi part ng repentance yung confession of sin. Amen? Part, uulitin ko, sa pagsisisi, part ang confession of sin. Niligaw lang kasi tayo ng Roman Catholic eh. Ang Roman Catholic, gumawa sila na sila yung authority sa kanila ka pupunta para i-confess ang kasalanan mo. Sa may Biblia, you will confess your sins kung kanino ka nagkasala kay God. Amen? Directly sa Kanya mo i-confess ang kasalanan mo. Hindi kay Pastor Jess. Kasi ako sinner din ako na tulad mo. Amen? Lahat tayo, we will confess our sins to our God alone. Okay? True repentance leads to an act of confession of sins and asking forgiveness from God. Lagi yan. Yan yung manifestation ng repentance. Meron siyang confession of sins at paghingi ng tawad. Lord, patawarin po ako, nagkasala ako sa iyo. Yan ay trabaho ng Holy Spirit sa atin. Amen. Kaya nga sabi rito, tignan ninyo yung Psalms 51. Pakibasa nga po, kung nababasa nyo, verse 4. Kaya tayo nagkasala? Kay Diyos, sa Diyos lamang. Okay? So ngayon, kaya tatandaan ninyo, no, ito ay napaka
Kaya nga nung sinabi ng Panginoon, forgive us our sins. It is an act of repentance. It is ang repentance is hindi po siya yung one-time experience. Gaya ng tinuturo ng iba na nagsisi ka ng kasalanan noon, tapos okay na yon. No, hindi. Yan ay daily, a continuous practice, ongoing yan sa buhay mo, that every time you realize that you sin against God, you are prompted by the Holy Spirit to repent. Sang-ayon po ba kayo doon? Bakit tayo kinakailangan mag-repent? Kasi nasa foreign state pa tayo eh. Amen? Nasa foreign state pa tayo, nasa katawan. Bagamat we are forgiven, pero nasa katawan pa tayo ni Adan. At ang sabi ni Apostle Pablo, itong katawan na to is sold out under bondage to sin. Hindi niyo ba napapansin, ano? Nakakasala ka pa rin? Tama? Pero iba na yung kasalanan natin eh. Ang tawag na sa kasalanan natin, hamartia. Hindi na anomia. Ano yung anomia? Ano yung hamartia? Yan po ay mga Greek word patungkol po sa kasalanan. Yung anomia kasi, intentional yung sinning mo. Wala na tayo doon sa intentional sinning. Tayo ay nasa hamartia na, yung para bang sa target, you miss the point, yung mark na mismo. Tama? Dahil may kahinaan tayo. Meron pa rin tayong mga shortcomings, meron pa rin tayong ignorance. Meron tayong ganun eh. Dahil sa ignorance natin, nakakakomit pa rin tayo ng kasalanan. Minsan padalos-dalos tayo ng desisyon, hindi mo alam nagkakasala ka pala. Meron tayong mga ganun pa. We are still sinner, but we are forgiven. Ulitin ko, we are still sinners, bagamat we are justified. Amen po ba? Ang tawag po dyan ni Martin Luther ay ito po. Pakibasa nga po. Ano po yung simul justus et peccator? Ang ibig po sabihin ng simul is simultaneous or at the same time. Justus is justice or just or justified or righteous. Peccator is sinner. Okay, so ang ibig sabihin po ni ni Martin Luther, one who is simultaneously just and a sinner. Simultaneously. Yan yung ating kalalagayan. Amen? Mapapalitan lang ito once na tayo ay nag-resurrect na. Itong katawan ito na makasalanan, papalitan na ito sa glorification. Doon talaga wala nang pagkakasala. Pero hanggat nandito tayo, we are justified. We are declared righteous. At ibinigay ang Holy Spirit sa atin upang tayo ay tulungan sa ating kahinaan. Naunawaan ninyo? Kaya vital pa rin ang law sa buhay natin. Why? Kasi ang law, iyan yung gabay natin na nagdi-dictate sa atin kung ano yung direction na nais ng Diyos para sa atin. Diyan yung makikita yung image and character of God. Okay. So, sabi nga po ng 1 John chapter 1 verse 8 to 10, pakibasa nga po. Ito pong statement to ni John ay pinapakita niya rito yung dalawang uri ng denial ng tao. Ang unang denial ng tao patungkol sa kasalanan ay yung sinasabi niya na, di, wala akong kasalanan. Yung ikalawang denial niya ay hindi ako nagkasala. Mas worse itong ikahuli eh. Sa unang statement, di ba, ang tao by nature, ayaw niyang aminin kasi wala siyang power. Wala siyang ability to admit o acknowledge yung sin niya. Ang nature ng sinful man ganito eh. Pag nagkasala siya, as much possible gagawin niya, i-deny niya yon. Or, ipapasa niya sa iba ang blame. Tama? Nakikita niyo ba yan sa paligid niyo?
Yan ang nature ng sin. Pero kita nyo yung grace ng Diyos sa atin. God has given us the power to admit and acknowledge our sins before Him. Amen? Kasi iyan ang sabi ng Bible, if we say we have no sin, dinadaya mo ang sarili mo at wala sa iyong katotohanan. But, sabi ng ganun, if you confess your sins by the power of the Holy Ghost in you, He is faithful and just to forgive all our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nakita nyo, no, yung grace ng Panginoon na tayo ay tinutulungan pag nagkakasala tayo para manatili tayong pure and blameless before Him. Hindi po ba? Kasi nilinis natin ng Panginoon upang mapanatili tayong pure and blameless before Him, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos to confess our sins, yung repentance, every time we commit sins against God. Okay. On the other hand, ito po yung worst na denial ng tao. If we say we have not sinned, alam nyo ba, narinig ko yan sa isang pastor Sa kanyang pagsasalita sa harapan ng maraming mga pastor, sabi niya, ako hindi na ako nagkakasala. Nung narinig ko, delikado to. Ayan na siya, ayan yung category yan Tinalo mo pa lahat. Para ka nung si Jesus Christ hindi nagkakasala. Lahat tayo nagkakasala tayo. Nasa pulin body ka pa Kung nandun nga lang ako, kakapain ko yung katawan niya, baka ikaw ba ay makalangit na ba? Baka. Kasi hindi na siya nagkakasala At ang sabi ng Panginoon, we make Him a liar kasi ang testimony ng Bible, none is righteous, not even one. Si Christ lang ang sinless. And His word is not in us. Amen. I pray na walang ganun sa atin, mga kapatid, Yung sinasabi mo hindi ka nagkasala. Mas maganda sabihin mo, nagkasala ka. Aminin mo sa Diyos. Alam niyo sa Diyos walang may tatago We are naked before God. We are naked. There's nothing to hide in the presence of God. It is foolishness na magtago ka sa harapan ng Diyos. Amen? Okay. So ngayon, nung si Abraham ay tinawag ng Diyos, alam naman natin, si Abraham ay he is the father, the model of faith. At kung papaano yung kanyang paglakad sa Panginoon, yun din yung ibinibigay, ini-inspire ng Panginoon sa atin through the book of Romans, na gayahin natin si Abraham. Si Abraham ay naligtas din tulad natin by grace of God. He was declared righteous by God, not on the basis of his works, but by the basis of his faith in God. And yet, sabi sa kanya ng Panginoon, walk before me and be blameless. That is requirement of God. No? Kung tutignan mo talaga, kung tayo lang, hindi natin kayang gawing blameless ang sarili natin. Sa aga ng lakas natin. Kaya nga, nandoon yung biyaya ng Diyos. Nandoon yung habag, yung pagtulong ng Holy Spirit sa atin, na tinutulungan tayo sa ating kahinaan para tayo ay mapanatiling blameless before God. Okay? At ito po ay, ganun din ang mga admonitions ng mga apostles. For example, si Peter. So, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace without Him. Nakakaintindihan tayo na talagang may kakulangan tayo sa lahat ng area. Kung sa ganang lakas natin, hindi natin kaya to. Pero by the help of the Holy Spirit and by His grace, nakakapag tayo dyan, nililid tayo ng Holy Spirit in that state. Na tayo ay mamuhay ng spotless as much as possible. Kasi tayo, may mga failure tayo Lumiligwak din tayo, hindi po ba? Nagagalit din tayo. Minsan, irrational din tayo, hindi po ba? Totoo yun. Wala tayong may tatago sa Panginoon. Nangyayari yun. Iba't ibang kwento nating lahat. Pero ang sabi ng Panginoon, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Yan ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Okay? Another verse from Apostle Paul. So that you may approve what is excellent, and to so be
pure and blameless for the day of Christ. So, ibig sabihin, iyan yung state na nais ng Panginoon habang tayo sinasanctify hanggang sa appearance ng ating Panginoong Yesus. Be pure, spotless, and blameless. Sabihin nga po ninyo, pure, spotless, and blameless. Important words po yan sa atin, mga kapatid. Kasi iyan yung commandment ng Diyos sa atin. Amen po ba? So, sa lahat ng paggawa, habang gumagawa tayo sa may bahay, sa trabaho, sa negosyo, o ano pa man yung ginagawa nating iba, yan lagi ang state natin. We strive, we exert much effort by the power of the Holy Spirit and by the grace of God to be pure before Him, spotless, and blameless. Hindi lang po human effort yan. Okay. Lastly, sa may 1 John, si Apostle John naman, ang sabi niya, Beloved, now we are children of God and it has not yet appeared. Yet, that what we will be, we know that when He appears, we will be like Him because we will see Him just as He is. And everyone who has this hope, picks on Him, purifies himself. So habang naghihintay daw tayo ng appearance ng ating Panginoong Yesus, habang naghihintay tayo ng new heavens and new earth, habang inihintay natin yung fulfillment o yung consummation ng lahat ng bagay, ang dapat na state natin, we purify ourselves. Ibig sabihin, we escape yung corruption ng mundong ito. Tama? Ang mundong ito corrupted eh. Huwag na tayo mag-participate doon. Doon tayo sa landas ng mga righteous, sa landas ng mga banal. Amen? Yung we purify ourselves before God. Okay? So, kaya mahalaga yung repentance. Yung repentance ay it plays a significant role sa mga area na ito. Okay? So, yung second part naman ng prayer na yon, forgive us our debts. And the second part is, as we forgiven our debtors. So, hindi lang yung prayer ay hindi lamang one side. Hindi lamang yung lagi kang humingi sa Panginoon ng tawad. Nais din ng Panginoon na i-exercise mo rin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa'yo. Amen. Alam nyo ba, on our part, mahirap para sa atin ang magpatawad. Bakit ba mahirap? Amen. Malinaw ang condition ng Panginoon. Sinabi, ang forgiveness kasi conditional yan eh. Yung nature, andyan mismo sa may statement mismo ng Panginoong Yesus. If you forgive others of their transgressions, your heavenly Father will do the same. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. Conditional. Amen. Conditional ang nature ng forgiveness. So, ang sabi ni Rosdoni rito, ganito eh. Jesus is teaching us to aspire to mirror and reflect the kindness of God. We are required. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa'yo, nais ng Diyos na i-manifest mo rin ito or i-mirror mo, i-echo mo sa mundong ito. Kung paano ka inibig ng Diyos, paano ka tinanggap ng Diyos, paano ka pinatawad ng Diyos, paano ka pinagpala ng Diyos, imi-mirror natin lahat ng ginawa ng Diyos, imi-mirror natin yan sa mundong ito. Okay? So ngayon, reflect the kindness of God, to be ready, to stand ready, to forgive anyone who has sinned against us or offended us when they repent. Kung nagsisi yung tao na then patawarin mo siya. Hindi pinag-uusapan dito yung gravity. Alam mo bakit tayo nahihirapang patawad? Kasi may sarili tayong timbangan. May sarili tayong measurement ng offense. Ang isang problema natin, bakit tayo nahihirapang magpatawad? Kasi sa timbangan mo, mas mabigat yung offense ng kapwa mo kesa yung offense mo kay God. Yan ang isang problema. Kaya tayo nahihirapang patawad. Ulitin ko. Sa timbangan natin, mas mabigat ayon sa yung estima. Ayon sa yung estimate, mas mabigat yung offense ng kapwa mo kesa sa offense mo against God.
And that is the problem. At iyan ay pinakita doon sa may parable ng unforgiving servant. Siguro naman nakita nyo na yan sa may Matthew 18. Di ba? So sabi rito, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. And then, so, lahat nagsettle. Merong isang tao na may utang siya kay God, sabi rito, 10,000 talents. May utang siya kay God na 10,000 talents. And then, dahil hindi siya makabayad, tatandaan ninyo ha, parable ito. We are the people who cannot settle our accounts to God. We are not able. Natandaan ninyo? As a principle. Ito yon, isa yun sa mga magpagkasalarawan ng Panginoon. Pinakita yung isang tao na hindi able. May 10,000 na talent siyang utang kay God and he is not able to pay. Nagmakaawa siya, sabi niya, maging mahabagin ka sa akin. Bigyan mo pa ako ng konting panahon pa. At kasi ibebenta lahat eh. Kasi hindi na siya makapag-settle, ibebenta siya, yung mga anak niya, lahat ng property niya, lahat ng sa kanya sa belongings niya, including this family, ibebenta para ma-settle yung account niya. O, di ba? Anong ibig sabihin nun? Kulang ka pa pangbayad ng iyong kasalanan kay God. Okay? So, nang makaawa siya, humingi siya ng palugit na extension. Pero alam ng hari na hindi na siya makakabayad eh. Kasi unable nga, sabi nga ng Panginoon eh. So ngayon, ang ginawa ng hari, sa halip na bigyan siya ng extension, anong ginawa ng hari? Pinatawad siya totally. Walang collateral, wala nang iba. Isa lang, pinatawad siya absolutely. And then, okay na. Siguro tuwang-tuwa itong taong ito. Tuwang-tuwa siya. Ngayon, habang siya'y papauwi, may nakita siyang isang kanyang fellow servant na may utang sa kanya na 100 denari. Ang utang niya sa may-hari 10,000 denari. Ang utang ng kanyang kapwa ay 100 denari. Pero tignan mo ang reaction niya. Nung nakita niya, ang sabi rito, sinunggaban niya, sinakal niya. Nagbayad ka ng utang mo, kung hindi papakulong kita. Nagmakaawa yung kapwa niya servant. Natulad nung paano siya nagmakaawa sa harap ng hari. Ay hindi! Ang ginawa niya, naging malupit siya. Pinakulong niya hanggang sa makaba. At yung report na yon, sa madaling salita, nakarating yun doon sa may hari. Nagalit yung hari at tingnan nyo yung sagot ng hari. Ang tawag ng Panginoon sa isang tao na hindi marunong patawad, you wicked servant. Wicked. You wicked servant, I forgave you for all the debt because you pleaded with me. Nagmakaawa ka sa akin eh. And should you not have mercy on your fellow servant as I have mercy on you? So nakita natin, no? Nais ng Diyos na i-reflect mo eh. Yung mercy na na-receive mo, i-reflect mo rin sa iyong kapwa. So ano yung naging problema rito, kapatid? Bakit naging very hard para sa kanya na patawarin yung kanyang kapwa? Why? Nakalimutan niya kung gaano kalaki yung offense niya against God. At ang tingin niya doon sa may kapwa niya, mas malaki yung offense nun. Samantalang 100 denari lang yon. Eh yung utang niya talaga sa hari, 10,000 denari. Hindi ba ganyan ang problema ng mga tao? Ang tawag dyan, self-righteousness. Because of our self-righteousness, nabubulag tayo sa katotohanan. Amen. Kaya magandang ma-assimilate natin yung mga kapatid. We are the people who cannot pay our moral obligations before God. Lahat tayo. We are not able. It's all by the grace of God. Pinatawad tayo ng Diyos absolutely. Sa galit ng Diyos, ano ang sabi ng Panginoon? And in anger,
his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. Makakabayad pa ba siya nun? Yung nga yung malaya siya, di siya makabayad-bayad. Ngayon pa kaya nakakulong pa siya. Kahit na ibenta lahat ng property niya, pati pamilya niya, kulang pa eh. Sa tingin, makakawala pa siya doon? Never. Hindi niyo ba alam, mga kapatid, pag kayo ay hindi nagpapatawad, sino ang mas kawawa? Ikaw o yung taong kinagagalitan mo? Ikaw. Kasi slave ka eh. You are a prisoner of your own misery. Pero if you walk in the forgiveness of God, pag nakikita mo yung habag ng Diyos mas greater sa buhay mo, you have freedom. You can lift up your face. Kasi alam mo, ang Diyos, ano siya, gracious eh. Meron kang strength, you can face ang mga bagay. Amen. Kaya nga, ang forgiveness is a power from God. It is freedom. It is a gift of God. To repent and to forgive. Amen? Parehas po yan na kapangyarihan. To repent and to forgive. Kaya ulitin natin ano yung sinabi ni ano yung mga principle sa nakita natin sa lesson. The principle of forgiveness is that grace or forgiveness to another is without limit. You cannot limit it. Kaya nga ang sagot sabi ni Apostle Peter, Lord, ilang beses ko ba tawarin aking kapwa? 70 times ba? No, 70 times 7. It is without a limit. Okay? The disciples are not to count the number of times they forgive. Rather, as the parable teaches, they are to forgive much because God has forgiven much. Amen. Pangalawa, God requires us to mirror the things He has shown to us. God has forgiven us lavishly. We are obliged to forgive each other lavishly. We are commanded to give that same grace to others. When someone offends or sins against us, we should be willing to forgive him from a heart of gratitude for the grace to which we ourselves are debtors. So nakikita po natin, ano ang bottom line ng lahat ng forgiveness and repentance? The grace of God. If we do not know the grace of God, wala tayong umpisahan sa mga bagay na to. Forgiveness is a divine enablement given to us through the Holy Spirit. Remember, the wicked are not able to forgive the sin from the heart. Amen? Wala siyang abilidad. Nagmamatigas siya to his own misery. Misery ang kasaglakan ng taong hindi marunong patawad. You are prisoner of your own misery. Because he has no revelation of the greatness of the grace of God. Kaya nga maganda yun eh. Uulitin ko, yung repentance kasi, kalakip ng pananampalataya, binuksan ng Diyos ang paningin mo na makita mo kung gaano kalaki yung forgiveness ng Diyos sa iyo. Nakita mo kung gaano kalaki yung kasalanan mo at kung nakita mo kung gaano kabanal ang Diyos, yung kanyang justice, nakita mo yun. And you repent. That is repentance. It is a divine ability as well as forgiveness. It is a divine ability. Bigay ng Diyos. Nakikita mo yung greatness ng Diyos. The greatness of His grace. Amen? So finally, sabi ng Luke chapter 6 verse 36, be merciful just as your Heavenly Father is merciful. So nakita na, minimirror natin si God the Father. Be holy for I am holy. Be merciful as your Heavenly Father is merciful. Forgive as your Heavenly Father has forgiven you. Laging mirror eh. Hindi po ba? Amen po ba? Okay. So in the parable, our Lord is teaching us that our sin, death, was paid in full by Christ alone. Si Christ lang nakapagbayad nun, through faith. And is the only basis for God's forgiveness. Wala na pong iba.
We cannot repay our debt. For we are the people who cannot repay God. Or to earn our salvation. It is a gift of God's grace. Showing the same grace to our fellow men is reflecting the kindness and the goodness of God. Amen? Ang ganda, hindi po ba? Kapag ikaw pala marunong patawad, isa lang ibig sabihin nun. Nire-reflect mo lang yung kabutihan ng Diyos. Kung gaano siya kabuti sa iyong buhay. Amen? May natutunan po ba tayo sa araw na to? Purihin ng Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Father God, kahanga-hanga, O Lord, ang iyong mga ginawa sa amin. Kahanga-hanga ka, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Ang iyong pag-ibig, ang iyong habag, ang pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan, O Lord, is immeasurable. Napakalawak ng pag-ibig na iniukol mo sa amin. Pinasan mo ang lahat ng aming mga kahinaan. Tinulungan mo kami, Panginoon. Sinugo mo ang Espiritu Santo upang kami ay alalayan, O Lord God, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Salamat, Ama, sa lahat ng katotohanan na tinuro mo sa amin sa oras na ito. At nakikita namin ang iyong kindness, ang iyong goodness, ang iyong mercy, your greatness, O God. Kitang-kita, O Lord, sa mga pag-aaral na ito. Salamat, Ama. Kinahabagan mo kami. At Lord, ikaw ang aming awitin. Nakalikha kami ng bagong awitin dahil sa ginawa mo sa aming mga buhay. We worship you, Father God, at nawa ang mga salitang ito ay manatili sa puso ng iyong mga anak ngayon upang kailanpaman. In Jesus' name, Amen.